pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Oh,
Isayas 55:8-11. Ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan at ang niyebe ay bumabagsak mula sa langit, at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang ating salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Ang ating Diyos ay matagumpay. Ang Diyos ay nagtatagumpay sa lahat ng kanyang iniisip, sinasabi at ginagawa. Ang kanyang kalooban ay natutupad sa langit at mahihiling natin na matupad dito sa lupa. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa kanyang salita. Siya ay Diyos na mahabagin, nagliligtas, nagpapatawad, nagpapagaling at tumutugon sa ating mga pangangailangan. Hindi siya nagsasalita na walang ibinubunga. Kapag siya ay nagsalita, ito ay gagawin niya at siya ay magtatagumpay sa bagay na kung saan ay isinugo niya ang kanyang salita. Awit 107:20-22. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila, iniligtas niya sila sa kapahamakan. Purihin nawa nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. At maghandog nawa sila ng mga alay na pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awit ng kagalakan. Isinusugo muna ang salita. Kalooban ng Diyos na tayo ay paggalingin sa ating mga karamdaman. Ang kanyang pagpapagaling ay tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang tayo ay sumampalataya ay ibinibigay niya sa atin ang kanyang salita. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Isinugo siya ng Ama upang tayo ay iligtas at pagalingin. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Pilipos 4:4-7. Magala kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magala kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Nasa salita ang katugunan. Ang tugon ng Diyos sa ating mga pangangailangang espiritual at material ay ibinibigay niya sa kanyang salita. At dahil ang salita ng Diyos ay mabisa at nagtatagumpay sa paggawa ng layunin ng Diyos, ay makapananalig tayo at magagawa na nating magpakagalak sa Diyos.
Maging mahinahon dahil sa Diyos, hindi mabalisa kundi sa lahat ng bagay ay sabihin sa Diyos ang ating pangangailangan at magpasalamat dahil dininig at tinugon na tayo ng Diyos. Sa paraang ito ay sa atin ang kapayapaan ng Diyos na mag-iingat ng ating mga puso at isip kay Kristo Jesus. Mateo 7:24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Gawin ang salita. Ang salita ng Diyos ay lumilikha sa ating puso ng pananampalataya. Ang pananampalataya na inilagay ng Espiritu Santo sa ating puso, ang katiyakan na mapapasa atin ng ating inaasahan, kahit hindi pa natin ito nakikita. Ang paraan upang makita natin ang ating pinananampalatayaan ay ang paggawa ng sinabi ng salita ng Diyos. Ang gumagawa nito ay matalino dahil kung dumating ang tukso at pagsubok, siya ay mananatiling matatag na nakatayo gaya ng bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Huwag dayain ang sarili. Alisin ninyo lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit
bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.